Romans 16, verse 25. The Bible says, "Now to him that is of power to establish you, according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, but now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. To God only wise be glory through Jesus Christ forever. Amen." Minsan po, ay kailangan natin ng enhanced ang ating mensahe sa mundo. Sapagkat minsan ay parang hindi tayo we don't feel like sharing, no? We don't feel the burden, the compassion. Ang gusto lang natin ay church events. Yan, maganda yan. Church meetings, church participation, church yung mga ginagawa natin dito, no? Ministries. Yan ay nagiging center ng ating araw-araw or linggo-linggo na activity at excitement. Subalit, makikita natin, sa binasa natin, na ang excitement ni Apostle Paul ay hindi lamang church. Although he is church-centered, he established so many churches. He taught the churches how to behave themselves in the church of the living God, the pillar and ground of truth. Tinuro niya lahat yan. At ang Panginoong Jesucristo mismo ay church-centered din. He loved the church and gave himself for it. Pero, there is a overarching, mas mataas na value doon sa pagiging church-centered. Na church-centered din, pero mas kaya nating gawain individually, even outside the church, even outside the premises of the church. So, yan po ang tinutukoy dito. Una, tanong natin sa ating sarili para ma-enhance yung ating awareness. No? Matulungan tayo ng Panginoon sa ating sarili na baka namimiss natin. Is the gospel your gospel? Ang natin sa sarili natin yan. Ang gospel of Jesus Christ ba ay ang aking gospel? Si Paul ay inangkin niya ang gospel. Pinersonal niya yan. Ang sabi niya, "Now to him that it's of power to establish you according to my gospel." Hindi yan sinabing according to the gospel, which is also proper. Tama naman. Pwede namang sabihin. Pwede sanang sabihin ni Paul, ayon sa gospel of Jesus Christ, ayon sa ebanghelyo, ayon sa katotohanan, ayon sa mga mensahe na ipinasa sa akin ng Panginoon. Pero, naging personal sa kanya. Gumraduate siya doon sa pagiging the gospel, papunta sa my gospel. So, that is the beginning. Let's start with that. Angkinin natin yung gospel na yan. At dapat malaman din ng mga tao, makilala ka ng mga tao according to the gospel that comes out of your mouth. No? Ayan na, gagospelan na naman tayo niyan. Ayan na, aaralan na naman tayo niyan. Tumayo na tayo, disperse na tayo, kagaya yung kay Job. Basa natin si Job, di ba? Ano nangyayari? Pag nagsalita si Job, wala nang susunod pang salita. Napansin niyo ba yun doon sa binasa natin?
Pinupuntahan siya ng mga tao. No? Dahil ang dami niya natutulungan, wala siyang ginawa kundi tumulong. Pagkatapos, pag nagbigay siya ng counseling, wala nang, ito naman ang masasabi ko, wala nang ganun. Kasi alam niya yung diskarte, alam niya yung truth. Kaya people shut their mouths when he speaks. And that is something na we can develop. No? Na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon yan. Pag pinersonal natin ang gospel, we can be so aware of the truth, so familiar with the Word of God, and so powerful when we speak that nobody would dare to speak again after you speak. Nasabi mo na yung totoo, no? Tahimik na lahat. So, pag na-develop natin yung gospel, no? Kabisado natin, alam natin ang content na dapat nating sinasabi at alam natin saan natin makikita yung bawat parte ng sinasabi natin. Alam natin yung reference. Mahirap, pero dapat sana kabisado natin yung buong Bible. 66 books, alam sana natin. Chapter and verse, Genesis to Revelation. Yan yung mga old Baptist, kaya yan. Pero sa ngayon, at least, kabisado mo yung gospel. Hindi ka blanco. Pag tinanong ka, ano ba gospel? Masasabi mo, kompleto. No? At hindi pa mali-mali. So, assignment natin sa sarili natin yan. Ha? I-challenge you among yourselves. Halimbawa, si Justin tsaka si Evan. Tol. Tol ba tawag mo sa kanya? Kuya? Oh. Kuya, challenge mo nga ako. Ano yung gospel? O, ikaw naman ngayon. Oh, di ba? Anong gospel? Tapos sasabihin mo, the gospel of Jesus Christ is about the person and work of Christ. That's the summary. Diba? Pagka gusto mo ng summary, the gospel is about the person and work of Christ. Pag work of Christ lang, death, burial, resurrection, kulang yun. Kasi that's the work. Dahil ang iglesia, meron din work of Christ. Death, burial, resurrection din. Mga kulto, death, burial, resurrection din. Pero that doesn't present the whole gospel. Importante yung person. Sino ba yung namatay? Sino ba yung nalibig? Sino ba yung nabuhay? The Word who was made flesh. The Son of God. Bakit bumaba pa siya? Ba't kailangan yung Son of God ang mamatay, malibing at mabuhay na muli? Because yung kanyang dugo ay valuable to cover the sins of the world. To cover your sin. It cannot be otherwise. It cannot be just any man. It must be the Son of God. So there is the person and there is the work. And there is the purpose is for your atonement. For the blood atones for your sin. Without the shedding of blood, there's no remission of sins. So at least yan, alam mo. Tapos, dapat alam mo saan makikita yan. Eh pag challenge ka, sige nga, asan ba sa Bible yan? Mga sinasabi mo, invento mo lang yata eh. Sige, bukas. At least sumagot ka, may sagot ka bukas. No? Sandali kompleto tong aking tong aking e-sword na nasa app. Sige. Tong aking Bible app. Iisa-isahin ko sa iyo. Ano ba gusto mo? Tagalog, English. So, umpisa ka sa King James, syempre. Tapos, tsaka mo tatagalugin kung mahina yung kausap mo sa English. So, dapat lahat tayo may Bible app. Diba? Pag wala kang Bible app, hindi ka ready. Kung meron kang Bible lagi na kilik, okay. Kahit wala kang Bible app.
Kaya nauso noon sa amin nung 1980s. No? Paliitan ng Bible. Para nalalagay dito sa bulsa. Ito. Para reading, the Soul Winner's Bible. Oh, bihira. Yan. Okay? Kaya kahit nasaan ka. Hello. Nice to meet you. May I know your name? I'd like to share to you the Word of God. Baka ngayon. Hawak-hawak mo. Meron yung Gideon's Bible na New Testament and Psalms lang. Meron namang yung tig 4,000 gold edge na ang nipis-nipis ng papel, kumpleto Old and New Testament, pero ang nipis. No? So, that was the time na wala pang app. Ngayon, nandiyan May app na may AI pa. So, yan ay gamitin natin, mga kapatid. Ang technology. So that you will preach, you are ready to preach your gospel. Personal yung gospel na yan. Mensahe mo yan. Before you talk about yourself, you talk about your gospel. You talk about your Christ. No? Nung hindi pa ako saved, I always talk about myself. Even pag nilagay doon sa biodata, alagay doon, di ba? Honors received. Grade 1, first honor. Lalagay ko yun kasi honor Biro mo, pati grade 1, binabalikan ko. Wala akong ibang honor Nung grade 1 lang ako first honor. Di ba? Nung college, iba na naman. So, susulat ko lahat dyan. Pambihira. Ayun. Tapos, lalagay doon, talents. Bakit kaya by data noon? No? May mga ganun pa. Talents, lalagay ko lahat. Singing, chess, volleyball, lalagay mo lahat. Religion, Catholic. Tapos yung organization, lalagay ko doon yung mga fraternity sinalihan ko. Ayan. Punong-puno yung biodata. Tapos ang titingnan lang pala niya, yung experience. Wala palang pakialam siya doon sa lahat ng nakasulat doon. Pinapil up pa ako ng kahaba-haba experience. Nakita ko experience mo, ito lang. Sige, tawagan ka na lang namin. Di ba? So, talk about your gospel. Isa pang nakakalungkot Meron tayong member sa Riyadh. Tapos, kinasal dito sa Pilipinas. Nilagay Catholic. Bakit? Pastor, ito yung marriage certificate namin. Pinakita sa akin. Ba't nakalagay dito Catholic? Ang tagal mo na nabaptize Yun ang nailagay ko Ang bira. Wala no? Pero faithful yun. Ngayon, wala na. Anyway, hindi naging personal yung gospel Kaya, minsan, no? Madedetect mo yan sa usapang mga membro, member to member. Madedetect mo yan Ano ba importante sa tao na to? Yung sarili niya? Trabaho niya? Yung politika niya? Or yung gospel niya? Ano ba ang paborito niyang pag-usapan pag nag-uusap lang kayo ng kape? Di ba? Doon mo madedetect kung personal at talagang pasok na yung gospel sa tao. Tingnan niyo sabi ni Paul sa Romans 2:16. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Inulit na naman niya. And the third time that he said this is in 2 Timothy 2:8. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Now, kaya pag sinabi mong
the gospel of Jesus Christ is the gospel of the apostles. It is according to the gospel of Paul. So yan ay medyo something to be happy about. No? Yung gospel na kilala ng tao ay ayon sa pagkakasalita mo. Doon nila nakilala ang Panginoon. Pero hindi ka lumayo doon sa ayon sa tama. No? Next, is your gospel used of God to establish others? So you enhance. When you enhance the gospel that you have in your heart, to enhance it, you should have that drive. Although you know that God is the one who will establish the hearts of men. Pero, malalaman mo rin, makikita mo din, by bless ka ng Panginoon, makikita mo sa harap mo, tumitibay sa gospel yung mga kausap mo. Ha? Dadating ang panahon, tayo lahat dapat ganun, ha? Hindi tayo dapat nananatili na puro lang spoon feeding. Na nasanay na tayo na ano kaya susunod. Ang gaganda ng preaching, ano kaya susunod? Oh, ma-take notes nga. Hindi. Dadating dapat ang panahon na ikaw, nagtuturo ka din. Sa iyong circle. Kung hindi ka man inassign dito sa church, hindi kawalan yon. Kasi you can develop your own circle. You can develop at least one or two na sinolwin mo. Pagkatapos, nung sinolwin mo yan, hindi yan nanatili na attendees lang or save lang, kundi nagpabaptize. Hindi yan nanatili na baptize lang, kundi naging active. At patuloy na lumalapit sa iyo para ma-establish siya sa faith. Ibig sabihin, dinidisciple mo siya. Ibig sabihin, tinitingnan ka niya. Yun ay inevitable eh. Pag nasolwin mo ang isang tao, no? Pag ikaw ang lagi nilang naririnig na nagsasalita tungkol sa Panginoon, hindi sila titingin sa pastor. Titingin sila sa iyo. Kasi titingnan nila yung buhay mo kung totoo ba yung sinasabi ng Bible effective sa buhay mo. Tapos, paano ba to? Paano ba yan? No? Even before I was a pastor, God gave me these kinds of people around na naghihingi ng counseling. No? Kaya iingat ka na sa buhay mo eh. Kasi alam mo, may tumitingin. At may madidisappoint. Pagka ikaw ay hindi maingat, madidisappoint sila. No? Ay, bakit ganun si Kuya Nilo? Akala ko ba, ano na yan? Nagtuturo na yan? Matured na yan? Tagal na yan dito sa church. Ba't nagkaganon? Ba't ganun ang buhay niya? Ba't ganun sinabi niya? Bakit meron siyang katiwalian or something? Diba? Kahit hindi ka pastor, tinitingnan ka. At may establish ang mga tao ayon sa nakikita nila sa buhay mo pag establish ka in the faith. Pero sino ang gagawa nun? Ultimately, it is God. Ano sabi ni Paul? Now, to Him that is of power to establish you according to my gospel. So sa paulit-ulit na paghahayag mo ng gospel, dinadala mo yung tao. Halika. Oh, maganda yung ginawa sa akin ng discipler ko, no? Si Kuya Hernes. Binibisita ako sa bahay. Si Pastor Chito, ganun din. Halika. Saan tayo punta? Halika, mag-solwin tayo. Angkas ka na sa motor. Si Chito, ganun. Angkas ka sa motor, may bibisitahin tayo. Huwag ka masyadong dyan lagi sa bahay. Isakay ako. Andar kaming ganyan. Tapos, hindi pa uso yung helmet nun eh. Kaya,
Habang angkas niya ako, salta siya ng salta, kaya ang laway niya, punta ng punta sa akin. Hindi niya na siguro natatandaan yun. Gumaganon ako pag nagsasalita siya. Tapos, dahil alam niya yung ulo ko nandito, gaganon naman siya. Dito naman ako. Amen! Blessed na blessed. No? So, si Kuya Ernest, ganun din. No? Liga, solving tayo, visitation tayo, saturation tayo. Tinuruan kami ng extension class. Punta doon sa mga parang yung Joy dati. Yung Joy na ginagawa natin ngayon. Meron kaming mga, yung illustration board, dala-dala doon sa Islam area. Doon kami nagtuturo. Yun ang mga initiation namin. Pagka bago ka sa church, doon ka muna sa Islam. Yun. Doon ka. Nagtuturo agad ako . Pero tinuturuan mo yun. Tapos mga matatanda, nakaikot doon. So, nagkakaroon ka ng confidence. Pero dinadala ka nung mas matagal na sa church. Di ba? So, ganun. We can do that. Even without permission, without program. Diba? You can, one of these days, Brad, busy ka ba? Hindi po, Kuya Mike. Tara. Saan tayo punta? Doon sa kapatiran. Ang gagawin natin? Mag-ikot-ikot lang tayo doon. Baka may ligtas ang Panginoon. Ay, hindi ako marunong. Kaya nga, kasama mo nga ako . Di ba? Pwede natin gawin yun kung saan man. Huwag lang kayo lalayo. Mamaya, sa Palawan kayo pumunta . Huwag na ron. Hindi na soul winning yun. Palawan. Tara. Saan? Sa Palawan, magso-soul winning tayo. Bira yan. Okay. Now, ito yung tanong natin. Is the gospel of God your gospel? Number 2. Is your gospel used of God to establish others? Meron na bang matatag sa pananampalataya, ginamit ka ng Panginoon ang nagitatatag sa pananampalataya, pero ginamit ka, instrumento ka. Meron na bang ganyan? Blessing yan, mga kapatid. Lalo kang magiging matibay niyan. Habang nagiging matibay yung kapatid mo sa Panginoon, tumitibay ka rin, na-encourage ka. Isipin mo, naniwala sa'yo. Sino ka ba? Hindi ka naman pastor. Di ba? Hindi ka naman aral sa teolohiya. Pero naniniwala sa'yo. Bakit? Kasi yung gospel mo, gospel ng Panginoon Diyos. At inaaral mo. Kaya tumitibay yung sa pananampalataya. So, hindi lang tayo stop, no? Nakakatuwa na yung mga men and women natin dito ay may second, no? Si Keisha, meron na siyang disciple na si QC. Si QC ba yung disciple mo? Ayun. So, kung wala siya, merong umuupo. Diba? Si Jerome, meron ng disciple na si Leonor. Si Micah. Minsan, dalawa sila ron. Tapos, meron pa siyang sa camera. No? Galing kay Jerome. Ganito yan. Meron pa sa maraming klase ng ministry. So, tinitingnan si Jerome. Spiritual na tao to. Kailangan, ganda, mahanga ako sa kanya. So, ganun din sa inyo, sa atin. Ano? Kung ano man yung ministry mo, dapat may assistant choir director. I-develop mo yan. Di ba? Develop mo yan. Para lahat, walang fail. Kahit kukunti tayo. Diba? May sub. Malay mo, bigla kang dinala ng Panginoon sa Palau. Hindi sa Palawan, sa Palau.
Oh, meron dong $10,000 per month na ano lang, 6 months lang. Iniisip ko, no? Ang sarap nun. So, hindi ako pwede po dyan kasi may choir O, tinanggihan, sis. Loyal sa ministry. Tindi. Inuuna ko po ang Panginoon choir. Kung meron kang second, di ba? Sige. Ako, confident ako. Punta ako sa Riyadh. Meron na ritong nakaset up. At actually, naiinip na sila. Pastor, kailan mapunta nyo sa Riyadh? Naiinip na sila Dali lang, silos hindi pa ayos Kasi po, nakaset up na yung program namin Punta na kayo. Kulang na sabihin, punta na kayo. Kaya na namin dito. Well, praise God. Di ba? Pag may ganyan. Doon naman, Dad, kailan ka pupunta rito? 2 na lang kami ni Trident dito. Okay. So, yan po, no? Is your gospel used of God to establish others? He is the one who actually does the establishing of souls, using you as instruments. Number 3, is your gospel exciting because it was a revelation of something kept secret since the world began. Tingnan nyo. Sabi rito, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So yung gospel involves things which are kept secret. Pero ngayon, ipinagkatiwala sa iyong bibig. Kaya, di ba, pagka merong bagay na sikreto, tapos pinagkatiwala sa iyo, tapos sabi, sige, pagsabi mo na. Pagsabi mo na. Pwede nang ipagsabi. Di ba, exciting yun? Di ba? Breaking news yun, di ba? Dapat meron tayong attitude ng breaking news na about the gospel. Tingnan nyo sa US, they are about to declassify sinong pumatay talaga or nagplano kay JFK. Tagal-tagal na yan, 50 years ago. Mahigit. At sinabi na, sasabihin ko kung sinong talagang may lagpas na yung statute of limitations na pwede na talagang sabihin. Hindi pa rin nila inaano. Kasi siguro maraming buhay pa na mapapahiya. No? Pero ito, sa pangako ni Trump, sasabihin ko na yan within 1 week. So, exciting. Ilalabas ko rin lahat ng mga guest ni Jeffrey Epstein. Kilala nyo, kung kilala nyo yun. No? Yun yung merong isang island na yung underage na mga girls ay pinupuntahan ng mga prinsipe, mayayaman, tapos tinetape ni Epstein. Kaya nung nahuli siya, ang tawag doon, suicided. Alam niyo yung suicided? Hindi suicide. Suicided. Pinuwersang masuicide. Kahit na very secured yung kwarto, napasok pa rin siya ng sindikato, patay pa rin siya. Dahil sa daming alam niya. Pero walang interest ang mga nakakaalam ng kanyang booklet para i-reveal kung sino-sino yung mga guest ni Epstein. Sino-sino yung mga nakuhaan niya ng video. This time, i-reveal lahat ni Trump. So, exciting sa US. No? In atin, kept secret since the world began.
Pati mga anghel, tinitingnan nila, ano ba yun? Bakit pa may Mesaya? Bakit yung ating Panginoon ay bababa at magiging tao? Ano bang yan? Panukala yan? Ano bang method yan? Mamamatay siya para sa mga tao na makasalanan. So, kailangan mapaliwanag natin yun. Kasi ang dahil nagde-deny niyan. Using the Bible, they deny the teachings of the Bible. Using the Bible, they even deny substitutionary atonement. Kaya kailangan, alam natin yung truth. Saan nakikita ang substitutionary atonement? Alam ba natin yung ibig sabihin ng substitutionary atonement? We must know these things so that we will be excited in proclaiming these things. Bakit as a Catholic, ano ang excitement ng Catholic? Yung misa. Pero doon, wala kang marinig na substitutionary atonement. Ang naririnig mo lang doon, yung virtue na pag tinaas yung ostya, yung tinapay na yon ay body of Christ. At pag sinubo sa'yo, tinatanggap mo si Kristo. So every Sunday, tuwing nangungumunyon ka, tinatanggap mo si Kristo. Kaya pag tinanong mo ang isang Catholic, tinanggap mo na ba si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas? Linggo-linggo po. Yun ang sagot niya. Tama naman. Yun ang orientation nila . So, kailangan alam mo. Ang bira. Brad! Tinanggap mo na pala ang Panginoon. Brad! Sis! Pag hindi ka marunong magpaliwanag, tatanggapin mo kapatid yung mga palpakang paliwanag. So, we must be excited because the message of our gospel was kept secret since the world began, but now made manifest through the prophets, and now through you. Through the Bible, through the apostles. And then, because you are the one who read the Bible, it is now in your hands to be excited to proclaim your gospel, which is the gospel of Jesus Christ. Ba't hindi ka excited? Kasi hindi mo pa nakikita yung very fine points. No? So, aral, mga kapatid. Aral tayo. To make us excited. To make us happily sharing it. And lastly, your gospel is your gospel intention designed to exalt and glorify God. Minsan, ang intention natin, kaya tayo nag-share para dumami tayo. Now, walang masama kung yan ang nasa damdamin mo. Madaming soul winners, no? Lalo na yung mga church workers na soul winners. Ang intention nila, kaya sila nagso-soul winning, ay para madagdagan ang scorecard nila. Yung points. Diba? Lahat ng mga workers, dito. Ilan ang na-soul win mo? Ilan ang tumanggap? Ilan ang na-save? Ilan ang nabisita mo? Those are just statistics. Yun ang intention. At yung iba pa, kinonfess din nila . Sila rin ang source ng information. Kaya sila nagbi-visitation. Ang tawag nila sa visitation, biscuitation. Kasi maliit yung salary. Maliit yung allowance . So para ka kumain at may maipon, imbis na gamitin mo yung allowance na binigay ng church, maglalakad ka, magbibisita ka doon sa assigned sa'yo. Pagkatapos, tatapat mo tanghalian.
para libre yung tanghalian mo. Sis, naku. Brad, napasyal ka. Andun ako nung linggo Oo nga po, sis. Pero, alam mo na, kailangan natin i-follow up yung spiritual life natin. Naamoy ko, may tosino pala ulam nyo Oy, kain ka na! Ay, wag na. Busog pa ako kakaw naman sige na nga. Baka bawiin pa. Tatimingin mo yung alas 12 talaga, yung kakain na talaga sila. No? Para libre yung tanghalian mo. Yung allowance mo, hindi magagastos. Di ba? Ang tawag doon, biscuitation. Na minsan, pag yun ulit binisita mo, araw-araw binisita mo, visitation na yun. Yan. Now, the intention of sharing the gospel should be to exalt and glorify God through Jesus Christ. So that whether may result positive or wala, nag-glorify ang Panginoon. Diba? May sinyeran ka, nag-glorify agad ang Panginoon doon. Nagdesisyon siya na iligtas yung tao, nag-glorify siya doon. Hindi niya niligtas, nag-glorify siya roon. Importante, pumunta ka. Nagsalita ka. Tama yung sinabi mo. Hindi nag-glorify ang Panginoon kung nag-Bible sharing ka, nag-gospel message ka, mali yung mensahe mo. Si Satanas ang nag-glorify noon. Kaya importante sa atin, yung gospel, alam mo, tapos it is personalized, tapos it is establishing people, pati ikaw na-establish, kasi inuulit mo ng inuulit. Kabisado, hindi ka nagsasawa sa gospel sharing at gospel hearing. All kinds of ways of sharing the gospel ay inaaral mo. All situations. And then you're excited. And lastly, you intend to exalt God by sharing the gospel. Sabi ng Philippians chapter 1, verse 15 to 17. Basahin niyo po ito. Philippians 1, 15 to 17. This reflects the intention of people in sharing the gospel during the time of Paul. Sabi niya, some indeed preach Christ, even of envy and strife. Sabi mo, may nag-share ng gospel, pero ang intention nila, envy. At yung iba naman, strife. Para mas marami tayong attendance or mas marami kaysa dyan sa church na yan. Kailangan mas marami tayo. Kailangan mas malaki tayo. Kailangan mas malaki building natin. So, strife. Personalan. Yung iba, envy. And some also of goodwill. The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Tingnan niyo. Si Paul talaga, ang intention niya, defense of the gospel, the glory of God. Wala na siyang pakialam. Sabi niya, doon sa mga susunod na verses, kung ano man ang intention nyo, napipreach si Kristo, ako'y natutuwa. Yun. Pero, siyempre, ang Panginoon, alam niya ang puso natin. Papaano ka ba nag-share ng gospel? Para lang maka-score? Bakit ka ba nag-share ng gospel? Para lang maibsan ang konsensya? Para lang makasunod kay pastor? Para lang may masabi ka na soul winner din ako? In fact, itong buwan na to, nakatatlo ako. Kayo ilan? Diba? Yung ba ang intention mo? Or talagang purely the glory of God. That is the best. That is the only worthy
action and intention. No? So mga kapatid, I hope that ma-enhance natin yung gospel na nasa puso natin. At sana mangyari po sa ating lahat yan. At hindi tayo manatili na puro tungkol lang sa activities. No? Maganda yung ginagawa natin, maganda na yung takbo natin as a church. But we can do more. We can have the gospel as your gospel wherever you are.